Hindi, kasi ganito yun. Nung nagsimula yung kampanya ng 2022, kasama na yung kapatid ko, the Vice President. Siyempre, inisip ko rin, siguro, itong tao Stoy, ang totoo siguro hindi nyo iniisip, no? Na hindi nyo inisip na pati kayo iimbestigahan. No? Hindi nyo inisip na kumbaga ano tawag dito? Hindi nyo naisip na pati yung mga illegal na aktibidades ninyo ay iimbestigahan. Ano? Mga kababayan, yan yung nakikita ko dyan eh. na to, gusto maging presidente, he will retain the family, the Marcos family name. So, hindi ko naman talaga inisip na may ganun din pala kagago yung tao na yun. Oo, sa pool. Sa pool si Erpat eh. Biruin mo ba naman? Para sa kanila, gago si Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing. Pero para po doon sa mga kababayan natin na mga matagal nang tumatangi, sumahanap ng sagot doon sa mga pagkamatay nung kanilang mga mahal sa buhay. Naku po, parang anghel si Pangulong Bongbong Marcos, no? At ang ICC ho. Siguro nasa isip niya po, sira na yung pangalan namin, sirain ko na lang lalo. Wala. O hindi kayo ang sira. Parang ang sinasabi ho nito si Baste Duterte, mga kababayan, yung sa dating Pangulong Duterte. Siguro iniisip niya, tatay niya, no? Total naman, wala nang naniniwala sa amin. Sira na ang pangalan namin. Ito, yung mga hindi namin masagot na mga confidential funds, etc., etc. Sirain ko na. Siraan ko si Bongbong Marcos. Sabihin ko, may bangag na presidente. Nagre-reflect sa inyo yung Baste, Wala naman akong may politika lang to. Kung bahala sila, magalit sila sa akin. Si Auntie Claire talaga. Yan. Grabe, si Atty. Claire Castro, no? Talagang nakatatak sa utak nila. Naku po. Auntie Claire, mag-iingat ka. Hindi, sa totoo lang, mag-iingat si Auntie Claire po, no? Ay, hindi po natin sinasabi na Auntie Claire, kumbaga, inaasar natin si Atty. Claire Castro. Kasi nga, para sa kanya, positibo pa ang dating nung Auntie Claire na yan, no? Yung tawag sa kanyang ganyan. Pero bukang bibig nila si si Atty. Claire Castro, mag-iingat ka, iba tong mga ito, madam. Pagkatapos ito, Auntie Claire, si Mayor Baste, Ako pagpasensyahan nyo na mga DDS itong pagtatayo nila ng rage o itong pagpaharap nila kay Baste Duterte at itong ginagawa nila o pagluluklok kay Baste Duterte bilang presidente ng samahan o ng grupo nilang yan, indikasyon lang ho ito para sa akin, mga bossing, ng kinakabahan ito. Lahat ng ito kinakabahan at mukhang ramdam nila na yung impeachment ni Vice Presidente ay matatalo. Mukhang magtutuloy-tuloy ho, mga kababayan. Ultimo yung panawagan nila sa Supreme Court, mukhang malabong mapagbigyan eh. Kaya sige, kapag natuluyan yung impeachment at kapag katuluyan na hindi na makatakbo si Sara Duterte, meron tayong Baste Duterte. Eto na, yung Baste Duterte. Diyos ko po. Lagot ka kay Auntie Claire ko. Bad ka, Barbie bakla. Sabi ni Lonely TV. Pero mapansin niyo po, eto na po, eto na, yung pagpapakita nila na ramdam na nila yung pagkatalo ng Vice Presidente sa impeachment, mga kababayan. At napapalapit na po yung talagang magkakaroon ng tagisan ng lakas ng ebidensya at lakas ng ebidensya. Ang problema nila, paano nila ipaglalaban yung depensa nila? Ulitin ko lakas ng ebidensya
at lakas ng depensa nila. Problema nila, paano sila didepensa? Lalong-lalo na doon sa pagbabanta ng Vice Presidente sa buhay ng Pangulo, asawa, at ng pinsan ng Pangulo. Yun ang mga problema nila. Kaya, to the rescue, eto, sige, Baste Duterte tayo. Ang inang yan. Hindi, nagpahinga lang ako. Kasi before the midterm elections, At ka nang nagpahinga ka dahil nga, kinabahan ka, natakot ka, nagtago ka, pinatay mo yung issue doon sa paboxing, doon sa paghahamon mo ng suntukan. Yun po ang dahilan kung bakit hindi nagpakita itong si Barbie, mga bossing. Wala nang, Diyos ko naman, wala pong ibang dahilan yan. Yun lang po yan. Tahimik na lang ako. Hindi ako magpapakita. Kasi inaasar nila ako, Barbie daw ako eh. Eh yun naman talaga. Yun naman po talaga, di ba mga kababayan? Oh. kami doon sa Davao, lagi kami nagmo-mobilize. Kasi nung sinimulan nila yung People's Initiative, papipirmahan nila yung mga papel. Nakita nyo yung People's Initiative nila. Yun yata yung papirma nila para pauwiin na si dating Pangulong Duterte. Ilan pumirma? 300,000. At meron pang ini-issue yung iba sinasabi yung iba daw na mga pumirma dinoble o tinriple lang yung kanilang mga pirma. Biruin nyo nga yan o sabihin na natin na legit na mga pirma lahat iyon. 300,000? Yun na ba ang masasabi mo na boses ng mamamayang Pilipino? 300,000? Abay go ba kayo? Maabot na ng 120 million ang Pilipino, mga kababayan. Tapos, ibabalandra nila sa atin 320,000. Hindi man lang sumampa, miski man lang kalahating milyon o 1,000,000 man lang. Sasabihin itong mga ito, boses na daw po yun ng Pilipino. Abay go ba kayo? Siguro, I do not know. Pero definitely, sa ugali ng mga yan, wag na natin yung buong administrasyon niya. Kasi sana man yung nasa taas ng chain of command, yung presidente. Definitely, ang suspicion namin, it was for term extension. At that early, 1 year or 2 years pa lang, hindi pa nagdadalawang taon yung... Basta sabi ni Pre-Hearted daw, itulog mo na lang daw yan, Max. Max Alvarado, itulog mo na lang daw yan, sabi ni Pre-Hearted. Termino niya, may pa-people's in... Parang plebiscite yan noon na nag-gather lang ng Yung binabanatan pala nila yung People's Initiative. Okay. mga tao, pinataas yung kami, o sige, maging diktator na tayo, maging otorita. Term extension. Kung maalala nyo ho, mga bossing kung maalala nyo po, inumpisahan yung mga ganon, parang kapag ka naipasa yun, hindi na din si Pangulong Bongbong Marcos ang makikinabang. Ang makikinabang na din po yung susunod na Pangulo Maalala nyo po yun, no? Term extension na pinagkakakana nila, pero kulang na yung panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang susunod na presidente o magiging presidente, yung makikinabang doon. Inaano lang nila, dinedenggoy lang nila yung taong bayan para maniwala sa kanila na abuso sa kapangyarihan ang ating presidente ngayon. Sabi ni Sir Leo Glenn Tumala, puro bayad yun, Sir Mark, no? Ilusyon, parang yung pinagyayabang ni Dado. Yung 40 million na FGF, kinang inang yun Sorry. Hindi, ikaw naman mapapamura ka. Biruin mo, ang lakas mag-ilusyon, 40 million FGF daw po ni Dado. Wala man lang ako nakita. Puro nakita ko, yung puro matanda na konting na lang, lagot na ang hininga. Yun yung mga nakita ko. Pero yung 40 million, wala ho ako nakita.